O ayun po mga kalingap, yung mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay alas 4 na ng hapon. So, pupunta po ako ngayon kila Nanay Cecil, yung burol po niya. At bibisitahin ko po doon. At syempre, bibisitahin din po natin yung ating tatlong anak, si Anika Lay, Bonbon at si Bembem. Yan, tayo po ay ngayon po ay namalungkot ang ating pong inyong lingkod. Kasi napamahal na rin po sa akin sila. Kaya po nakalungkot man po talaga yung nangyari po kay Nanay Cecil. Kaya kahit sa ganitong paraan, makiramay po ako para po maipadama ko rin po sa kanila yung aking pong taus-pusong pagmamahal po sa family nila. Hindi ko man po sila kadugo, pero sa tagal po ng aming pinagsamahan, simula po nung aking unang mablog sila, talaga pong nakakalungkot o nakaiyak ang istorya ng kanilang buhay hanggang sa ngayon. At sabi ko nga, sa burang edad ng mga bata, ng tatlong bata, nakaranas po sila ng mga ganitong problema. Nauna po yung kanyang nanay na binakasan yung sariling buhay, at yung tatay naman po ay visible, hindi po nila nakakasama. Kaya po nakakalungkot talaga mga kalingap. At sumunod po yung kanyang lolo na wala na din, at ito na nga po ngayon si Nanay Cecil. Kaya po kailangan po talaga ng comfort ngayon ng mga bata, kasi nakabilib nga po kasi sa kabila ng mga pinagdadaanan, naging matatag po sila. Yung mga sagot po nila sa akin na kailangan daw tanggapin, sobrang nakaka-proud po yung mga bata. Talagang determinado po sila na makatapos ng kanilang pag-aaral para po sa kanilang lola. Kumbaga dedicated daw po sa lola nila, sa nanay at sa lolo. So pag ganun po yung mindset po ng mga bata, hindi po nakakapanghinayang na suportahan para po matupad nila yung kanilang pangarap. Ganito lang po mga kalingap, at pupunta po ako ngayon doon. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa mga viewers na nakikiramay din po. Thank you sa inyo. Siyempre pasalamat tayo sa Panginoon dahil may ganitong panahon po at nabibigyan pa rin po niya ng kapanatagan po yung isip ng mga bata. So siyempre si Kuya Bal, Santos Matubang, Ate Edna Vlog at si Kalinga Prab, naway paki-like and share po ng kanilang mga video. Dito po ako ngayon sa Labo mga kalingap, at bumili po ako ng madadala ko po doon, pansopas lang. Kasi alam niyo naman po, hindi pa po tayo po dito sa sa YT, di pa po tayo nakakapag kita. So yun po mga kalingap, sa mga nagsasabi po ng hindi maganda about po dun sa family po nila Nanay Cecil, huwag na po sana nating di po makakatulong yun. Kumbaga pag-pray na lamang po natin yung family. So ngayon po, maraming salamat, pupunta na po ako. Punta po tayo, kitala tayong pang sopas. Grabe, nakakapanibago. Pwede pupunta ako dito, nandiyan pa si Nanay Cecil, pero ngayon nandiyan siya, kaso wala na. Kaya na, may ilaw na dun. May padasal.
Ayan o. Kaya daw kung okay yung ano na yan. Pansopas yan. Ito oh. Sopas. Yan. Ay, puri. Ano sa ano? Oo, baka matapon. Oo. Parang walang gulay. Ay, ito yata. Ayun. Daw may gulay. Tapos ano ba itong isa na ito? Bili rin ako ng manok dyan eh. Dito yata po ang manok. Ayun, oo. Tapos may hotdog na? Oo, may hotdog. Ito, okay na ito? Pagkatas. Iba po yan. Okay na yan, para dyan. Apo, ganito po tama po. Tapos may kape. Tapos Ayun, may may... cubes na. Ayun, pwede natin lutuin ngayon yan, ano? Apo. Sige, at least complete na. So, ayun po mga kalingap, yan, nandito po tayo ngayon sa, sa bahay po ni Nanay Cecil, ano, para po, siyempre, makiramay, para maipadama po natin yung ating pong pagmamahal kay Nanay at siyempre sa tatlong bata. At kung nakita po ninyo, ito po pala si Tito, yung ngayon ko lang po siya na-meet, si Ronel, ano, Ronel. Ito po yung panganay na anak ni Nanay. So, sa mga nagtatanong po, ano, about po doon sa magiging custody, siyempre wala na daw kasi si Nanay. So, kasi si Nanay, mahal na mahal talaga itong tatlo na ito. Yan ang lagi niyang priority. Kaya- Kahit baga po pambili na lang ng gamot niya, Correct ko. ibibigay pa dito. Oh, hanggang kahit na mangutang si Nanay para lang sa tatlo, walang ginagawa niya. Eh. Kaya ayaw niya talaga mahiwalay baga sa kay Nanay. Kahit So, nakaratay na nga siya sa ospital. yan, isa, Kamusta Apo yung mo rin. mga apo ko? Ay sabi ko, huwag mong intindihin yan. At andito man baga ako aalalay Tama, hindi mo lang po sa iyo. kaya. Plus syempre, doon sa mga apo mo baga doon. Oo. So, Ronel, kaya tanong lang yung mga viewers natin. Sabi nga nila, nandiyan ka nga daw, Tito, sa yung panganay. Anong plano mo para dun sa tatlo mong pamangkin? Ay, may plan na po ako dyan. Unang-una yung, siyempre, pag-aaral yan. Sport doon. Tapos yung mga pagkain yan, siyempre. Kasama na yun kumbaga sa aking goal na sila ay makasama ko na as kahit ako'y may pamilya, sariling pamilya. Siyempre, kaawa-awa mo ako kung papabayaan. Siguro ngayong nag-aaral naman sila. Sa ngayon, siguro patatapusin ko dito. Kasi ako mag-a-adjust pa rin ako sa Itong taon na ito, patapusin mo. Apo. Ang bala ko talaga dyan is kukunin ko. Kasi wala naman baga pong ibang ano na dyan, mag-aalala kung hindi. Si Roa naman po, hindi naman pwedeng siya yung mag-asikaso din yan. Ang dami baga rin pong Kaya sabi ko, as kaya ko ng mag-asawa, talagang so-support kami dyan. Habang kami may trabaho, malalakas pa talagang itataguyod namin yung tatlo na yan. So, ang plano mo pala, dadalhin mo dun sa Laguna. Ang balak po namin, pero sa ngayon syempre as dito muna as katulong ni tita niya, kasi syempre po, solo na lang rin si tita niya, tapos mga nakakatulong na dun sa maliliit ng anak. Siguro dito muna po, plan namin lang yun na kunin sila pag kami ay Stable na rin, okay na. Kumbaga na-settle Yes, na lahat po. ng mga Pero sa ngayon, sa kayo nakatira Laguna, ano po, sa Laguna din Laguna. kasi yung trabaho namin. malapit doon sa, saan sa Laguna? Sa Kalamba. Sa Lamba. Ay, doon sa Bayano. Maraming factory dyan ay. Yan ang pinaka ng factory, ano baga po, ng malapit dito sa O kasi itong mga bata na ito, simula nung ma-vlog ko sila, talagang ang dami bagang mga pagsubok na dumating sa buhay Yan, nila. talaga po, talagang sumulan naman tayong kapatid Kapatid ko. mo, kapatid mo. Yung mama nila. Hmm. Pangalawa, nung nakaraang taon, si Papa. Si Mama, humihina na nung that time na yun. Nararamdaman ko yung kasi yung stress baga po. Paano na kami, although andito ako pa na sumusuporta, pero iniisip niya yung siyempre, hindi naman ako yung biglaan na araw-araw mayroong bigay-bigay. Iniisip niya yung kapakanan na araw-araw dapat makasupport ako sa mga apo ko. Tapos nung nawala pa si Papa, yung kanyang asawa, talagang napakahirap.
Eh, sabi ko nga, huwag mong isipin malagi ang negative. Lagi mong positive kasi kakayanin natin yan. Ngayon, pagsubok yan, pero dumadaan sa bawat tao, baga po yan. Yes, correct. Kaya side ko naman dito sa tatlo, kahit ganyan sila, andito kami, tita niya, nakasuporta, kahit anong ano namin, kakayanin namin maitaguyod sila. Oo, totoo yan. Kasi yun ang ano ng mga magulang niya, kahit yung nanay niya, Siya po. kumbaga hanggat maaari, hindi pwedeng mahiwalay sa kanya. Kaya yun din ang sabi ko doon sa mga viewers pag nagbo-vlog ako, kasi ang may nagsasuggest doon na kumbaga ipaano daw kay Kalinga Prab o sa akin, sa amin, kumbaga kami na yung magpapaaral. Yung sa amin kasi, lalo nandiyan ka naman. Kumbaga yung sa amin, parang suporta na lang, suporta. Kasi, Kaya nagpapasalamat din baga po ako at mayroong ganito po na charity vlogger na handang tulungan kahit di naman baga po humingi. Andyan nag-i-initiative, nag-automatic na lumapit para matulungan Yeah. yung mga ganitong ano baga po kondisyon. yung sa amin, kahit siguro, yung mga, kahit mga gamit nila, pampaumbaon, pwede na namin i-shoulder yan. Kasi alam naman namin, may family din baga si Ronel. So baga, halos siguro kung sumobra man, hindi naman ganun kalaki. Opo, siya. Kaya sabi ko, nandito naman si Roan. Si Roan naman, siguro kahit pa paano may mag-aano naman yan para dun sa mga anak din niya. Pero itong ano talaga, ang priority talaga namin dito is yung tatlong bata talaga eh. Kumbaga para sa amin, maibigay yung, matupad mo lang yung pangarap din nila kahit pa paano. Hindi bang ganun ka full support, pero alalay lang, kumbaga alalay lang. Kasi isa pa yung ano, tinatanong ng viewers kasi may mga gusto magpaabot ng konting tulong nila pang ano. Tapos tinatanong nila kung meron pa daw, siyempre si nanay ba ano, kung meron pang bayarin sa ano, kumbaga makapag-abot sila dyan para dun sa. Kaya tinatanong kanina ano yung sa ospital kung may bill pa ba na naiwan o siyempre normal ba ganyan ano. Tapos dun sa kanyang kabaong kung meron pa sa St. Peter, saan ba yung St. Peter? Belmonte po. Belmonte. Kung minsan promosero net, pwede mo namang ibalin din sa bahay pero may balance pa rin ano, parang gano'n na eh. Meron pa bang mga balance yung sinanay? May ano pa po, may ano, balance pa kami. Pero siyempre sa side namin, yun yung pagtutulong-tulungan baga po para maibigay dun sa kakulangan dun sa funeraria. Kasi yung sa ano naman sa mga viewers, mga sponsor, gusto lang nila makashare lang din ano. Kumbaga okay lang ba sa inyo na Ay pag ganun po, maraming salamat. Hindi naman po kami talaga humihingi. kumbaga sila yung nag-offer. Yes po, ay tatanggapin para din po kasi doon sa mga bata. Yeah, parang hindi rin sila. Mga kalinga pa naman, kung narinig nyo lang po yung sinabi ni Ronel bilang isang tiyuhin or panganay na anak po ni Nanay Cecil. So, bali po magiging custody ng mga bata, base po sa sinabi niya. Samantala dito daw po muna sa kanilang bahay pa rin. At hanggat hindi niya pa po naaayos doon sa kanyang sa lilipatan po ng mga bata o siguro mga next year na siguro kung talagang ano o hindi pa. Rin. At least ano po, may plan na. May plano na o. Hindi naman sinasabi na agad-agad po. At least may plan na yun yung gagawin naming mag-asawa. Kasi po, siyempre as ano rin sa tita nila, para maano rin, ma-assist din yung mga maliliit baga pong anak. Kasi di sila rin yung nag-aalaga minsan. Kaya kawawa naman baga po kung iiwan agad-agad basta kukunin agad. Kasi minsan may time na ano na pag talagang may time ako na ano, minsan inaano ko sila kay nanay, hinihiram ko baga na mag-swimming sila, minsan kakain doon sa bahay baga ano. Yun ang ano ko ngayon. Nagluluto pa nga po sa Oo, nagluluto. Yung si nanay, sarap magluto doon sa ano, doon sa kubo pa kami. Ngayon kung siyempre wala sila roon lang nandito, okay lang ba na minsan yayain ko ulit sila na ganun? pag free time po nila. Kunyari wala silang pasok. Weekends, O yung weekends. pasok. Okay lang naman po. Basta hindi po maapektuhan yung kanilang unang-una, yung mga pag-aaral nila. May mga project na gagawin. Basta free time po nila. Walang problema yun. Kasi ang purpose kasi doon, kumbaga kahit pa paano makalimot yung mga bata sa mga pinagdadaanan nila. Magkaroon ng Peace of mind. Kaya ina-advance ko na siyempre ikaw na yung ano ngayon ay kumbaga respeto, baga ano. Hindi naman po kami yung talagang hindi, mag-hindi. Ano sa kanila, yung kagustuhan din nila na pwede ba kayong sumama doon para ma-relax kayo, makapag-banding kayo o doon sa pupuntahan yung lugar is baka ma-relax yung utak. Pwede naman. Sila sa ano sa sasakyan, medyo ano pa sila sa sasakyan. Ano yung ano Parang nila. nasusuka sila. Hindi po kasi sila sa ganun lalo't aircon.
Kaya mas maganda yung may hangin. O kaya ino-open ko na lang yung ano, yung sasakyan para hindi sila, kasi nakatakip talaga sila ng gano'n ay na ano nila yung Iba yung aircon baga po pag ng sasakyan na yan. Pero April, anong masasabi mo dahil dun sa desisyon ni tito mo na pag naging okay na lahat, bali kukunin niya kaya doon na kayo mag-aaral sa ano. Pero hindi pa ngayon, sabi niya, kumbaga ayusin niya pa. Pansamantala dito muna kayo, ano masasabi mo sa tito mo? Maraming salamat po. Kasi kahit may pamilya na po dito, naiisip niyo pa din Kasi unang-una wala na sa inyong gagabay dito sa ano. Hindi naman walang gagabay, pero nandiyan na si tita Roan mo ano. Ibig sabihin yung katulad nung presensya ni nanay baga ano. Hindi, kumbaga yun ang mga changes na mangyayari. Hindi na yung dati na lagi na siya kahit nga sa school, hatid kayo. Sa mga event nila, nandun si nanay. Kumbaga si tita Roan mo kasi ngayon, hindi naman po pwedeng lagi siyang kasama kasi maraming mga pinsan kayo. Yun ang magiging adjustment na gagawin niya ngayon. Kumbaga, pero sabi ko nga, pwede kong ano sa inyo na just in case na may merong mga events, kunyari, magsasabit ng ribbon, o ano, pwede nyo akong kontakin kaagad ha. Kasi si tito mo, kung layo ba. Kaya hiningi ko sa kanya ng ano ngayon, yung, kumbaga, pahintulot na gano'n ang gagawin ko kung sakali na kailangan nila baga ng sa school. Tatay na bawang kakalinga mo. Oo, pansamantala, kaya ako muna yung magiging ano sa lahat ng mga events nyo, ano. Kumbaga, ino-offer ko na yung sarili ko para sa inyo kasi di na sila iba sa akin ay. Kumbaga, sinuring ko talaga sila. Oo. Sinuring ko na silang parang kadugo. Oo. Kasi talagang ano na sila, napamahal na sila sa akin. Hindi lang sa akin, pati dun kay Mrs. na nasa Canada baga ngayon. Kaya sabi, pinamumonitor niya lagi sa akin na kung ano man yung tulong na pwede maibigay. Kaya nagpapasalamat nga po talaga kami. Dahil, siyempre, sa mga bata, sa kanila po talaga dapat maibigay yung talagang tulong na nanggagaling sa inyo, sa mga nagbibigay. Kasi sa side po talaga namin, sila talaga yung priority. So ito si Bembem. Ano Bem, okay ba sa'yo na magta-transfer ka dun sa ano? Pero hindi pa ngayon ha. Okay ba sa'yo magta-transfer ka ng magiging Laguna girl ka na ngayon? Okay lang naman po, basta po mapagpatuloy po namin yung pag-aaral namin. Ang dami natutuwa sa mga bata ito kasi ang gagaling nila sumagot. Parang matured baga. Yes po. Sabi naman ng ibang viewers, siguro dahil sa mga pinagdaanan nilang pagsubok o mga problema, baga pinatatag sila nun eh. Yes po. Ang galing magsalita, ang galing Yan sumagot. po talaga yan. Kung baga, siyempre sa side namin baga po yan. Yung pag-iisip nila ga po ay Kakaiba, ano, iba. Di ba nung una ko pa rin itong ma-meet si April. Ang liit pa niya, no, April, no? Ang bilib sila sa sagot ni April. matuwid pati. Matatas, ano ba yun? Bagong sa, ano yun? Anong salita pero may laman. May laman, oh, grabe, ang lupit. Yung maano po. Kanino ka nagmana? Kay Tito Gunel mo siguro kasi magaling magsalita si Tito mo ay. Saan ka nagtatrabaho ngayon, no? Sa Toyota? Po, sa Toyota, sa Toyota. factory sa Laguna. Ah, TRP po. Ay, may mga lahat ng mga supply ng Toyota, no? Ano po, more on yung ginagawa namin doon is yung sa DS baga po, yung steering wheel. Sa Ay, ilalim nun, yung Oo. mga signal light. oo, mape. Yun yung mga sa inyo doon. Sa factory din yun, no? Yes po. So yun po mga kalinga pa, no? Sana po ay sa mga viewers po nagtatanong kung saan po magiging ano yung custody ng mga bata. So malinaw na po sana, ano? At ngayon nandito po tayo. Sana po ay huwag na po tayo magko-comment ng mga hindi po makakatulong, ano? Kumbaga sama-sama na lang natin pag-pray na maging okay yung mga bata. Kasi yun naman po talaga yung ating main purpose dito. Masubaybayan sila hanggang sa paglaki nila. Sana nga maging malakas tayo palagi para nandiyan tayo lagi sa tabi nila. So isang mensahe rin sa mga nanonood sa kanila at na hanggang ngayon nandiyan pa rin. Ay, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami dun sa talagang walang na iniisip na iba kundi tulungan yung unang-una, yung mga bata, yung mga pamangkin ko. Doon sa mga nagbibigay po o nag-i-initiate po na talagang matulungan sila, ay lubos-lubos po yung pasasalamat namin. So maraming salamat mga kalinga pa noon. So ipaki-like and share po ng video na to para makatulong po talaga sa mga bata po na ito, yung ating pong matagal na pong beneficiary, almost 3 years? Magpo 4 years na. Mula po nung kay Bully. Oh, sa lahat kasi na naging beneficiary, kundi naman sa pag-aano,
sila yung tumagal talaga na parang hindi ko pa maiwan na kasi parang iba talaga yung ano ko sa kanila, yung magaan ang loob. Kumbaga sila talaga yung tumagal. Kaya sana po ay patuloy niyo po suportahan yung ating channel para mas makasupport din po tayo dito sa tatlong bata na to. So maraming po salamat. Siyempre po natin kalimutan ko Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at saka po si Kalinga Prab. At soon po papasyal po sila dito para po i-meet din yung family nila Aprilin. So God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Thank you so much.